Pangapat, sino ang kakampi natin? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for gathering us this evening. We thank you for the ministry of exorcism and spiritual liberation that you have given your church. We ask Jesus to cover us with his precious blood, and for Mary, the Our Lady of Light, to cover us with her mantle of love and protection, so that all of us will be totally safe, even our loved ones and our possessions. We ask Saint Joseph to protect us, Saint Joseph, the terror of demons, to be with us, and may the archangels Michael, Gabriel, and Raphael defend us always from the evil one. Let us pray a prayer to our guardian angels. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Our Lady of Light, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Now, tapusin na natin. Hindi na ako aabot ng 12. Sino makakampi? Kailangan malaman nyo ang mga tatakbuhan natin sa spiritual warfare na ito para alam nyo kung sino ang ating mga talagang pwede maging pananggalang laban sa kalaban. Of course, una-una na sa lahat, yung commander natin sa laban na ito, no other than Jesus Christ. Okay? Our Master. The name of Jesus, so powerful, right? Amen? Okay. Next, I promise myself that I will never fight the devil again without this. Inom lang. I will never fight again the devil without the Blessed Mother, Our Lady of Light. Okay? Takot ang diablo kay Maria. Tandaan niyo yan. Kita nyo nga yung drawing ni Amarsolo. Parang yan lang yata yung ni Mary na merong talagang diablo sa ilalim. No? Tsaka nung nag-conference po kami sa UST lately, sinabi po namin doon, observation din ng lahat, that in every exorcism, Mary is already there to help the priest. She goes rushing to every exorcism because she is designed to defeat the devil. Next, alam niyo po, sa ating buhay bilang Kristiyano, Katoliko, meron tayong mga tinatakbuhan na santo sa isang partikular na pangangailangan. Tama? For example, sino ang patron ng mga magsasaka? San Isidro Cobrador. Labrador. Cobrador tuloy. Tama, no? San Isidro Labrador. Mga bagay na nawawala. Sino? Antonio de Praga. De Antonio de Padua. Sino naman yung patron of priests? Of course, ang aming parokya. Di ba, no? Sa bawat pangangailangan, may particular na santo. At yan ang tinuturo ng simbahan. Takbuhan natin sila kung may pangangailangan. Sino yung mga santo for desperate cases? Yung mga pupunta sa Maynila. St. Jude. Sino yung woman counterpart? Santa Rita de Cassia. Okay? Si Santa Rita de Cassia, manalangin kayo sa kanya kapag yung damit hindi na kasya. At yay magkakasya. Alam nyo, ilang taon ko palang nalaman, hindi ko alam kung alam nila Manjo ito, San Carlos Borromeo, kung saan kami nag-aral nila, Monsignor Henry, no? Monsignor Arnel, San Carlos Borromeo, patron pala ng mga, alam nyo ano? Obese. Mga sobrang taba. San Carlos Borromeo. Kailangan magdasal tayo dito. So, gano'n, no? So, gano'n, no? Sa isang pangangailangan, may santong tinatakbuhan. But do you know that with this saint,
you can ask anything. Everything. Si St. Thomas Aquinas nagsabi nito, sa santong ito, kahit ano, pwede mong hilingin. And that is St. Joseph. Okay? Kahit ano. And I'm proud to tell you, I'm a spoiled brat to St. Joseph. Halos lahat ng hiningi ko sa mamang ito, binigay. Kaya tinatakbuhan ko yan kapag merong exorcism. The terror of demons. Okay? Of course, St. Michael. Sa exorcism to liberation. Kabisado niyong St. Michael prayer? Okay, good. Sure? Tagalog, Latin, English? Okay. Alam niyo, St. Michael, madalas kong gamitin to Bakit? Hindi lang sa exorcism, pero minsan kapag I am caught in traffic at kailangan ko makarating sa lugar, I pray to St. Michael. At alam niyo, parang hinahawi ang daan. Wow. Pagdating ko sa lugar, wala pang tao. Hindi pa na dun. Mali. Alam niyo, may nangyari ng ganun Nag-usap kami ni Father Rock. Pare, dito yung exorcism. Sabi ko, sige pare, punta na lang ako dyan. Tanda-tanda ko, yun ang usapan. No? Ngayon, pumunta ngayon ako doon sa lugar kung saan nag-usap. Nagtataka ako, walang traffic. Usually, natatraffic ako Saka may aberya. Sabi ko, napaka-smooth naman. Alam niyo kung bakit? Ang huli palang usapan, doon sa parish ko. Si Rock nandun, ako umalis. Sabi ko, Pards, ba't nandiyan ka? Dito usapan natin Sabi ko, ginulo na naman tayo kako. No? So, bumalik ako, doon na nagka-aberya. But with the help of St. Michael, nakaraos naman. Sino pa? Kilala niyo yan. Lakas niyan. Sino pa? Siyempre. Huwag niyo kakalimutan yan. Terror din yan ng demonyo. Isa pa, Gemma Galgani. Hindi ko alam kung kilala niyo to. I-search ninyo, matindi yan. Okay? Binibigay ko na lang Hindi ko naman kailangan sabihin ng buhay nila Catherine of Siena. Lalo na ito, Teresa of Avila. Anthony of the Desert, parokya sa Town and Country, bago, kay Father Roy Crucero. San Antonio Abad, siya yun. Ito, favorite ko. Of course, Benedict. Benedictine medal, sino may suot? Good. Lulukin nyo. At sabihin nyo, Darna. Saint Benedict malakas to. Matindi yan. Sino pa at pwede pa nating lapitan? Eto, guardian angels nyo. Huwag nyo kakalimutan yung dasal. We all have our own guardian angels, right? Run to him. Run to her. O sino pa man yan. They are more than willing to help us than for us to ask for their help. Sino pa? Yan. Ano ibig sabihin nito? Kung meron kang sariling patron saint na hindi ko nabanggit dito, malakas yun para sa'yo. Ibig sabihin, para sa'yo. Maari hindi siya malakas sa akin, pero sa'yo, na may debosyon sa Kanya, kahit hindi ko po nabanggit dito, at least particular yun na malakas sa'yo. Alam niyo po si Father Gabriel Amorth, exorcist ng Vatican, kapag tinatawag daw niya si St. Michael, parang walang effect yung exorcism. Pero pag si St. Gabriel na, mabilis. Kasi pangalan niya, Gabriel. Get the point? So if you are praying to St. Therese of the Child Jesus, if you are praying to St. Anthony of Padua, if you are praying to St. Lorenzo Ruiz, don't stop your devotion because they are your warriors for spiritual warfare. Diba may iba kayong mga santo na hindi ko binanggit? Santa Filomena. Matindi rin yan. Okay?
Kaya huwag niyo titigil ang pananalangin sa kanila. The mission of every exorcism ministry is only one thing: to lead the victim back to God. And that in all things, God may be glorified. Palakpakan natin ang Panginoon.